Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak pa sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipiniliwanag na mabuti ang bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kaniyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon at malugod nilang tinanggap si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumigil si Pablo sa Korinto sa loob ng 1 taon at kalahati. Pagkatapos ito, siya'y bumalik sa Jerusalem at tumuli-uli sa Antioquia ng Syria upang magbigay ng ulat tungkol sa kanyang misyon. Tandaan natin na siya'y pinadala ng simbahan ng Antioquia. Pagkatapos ng pagtigil niya sa Antioquia, patuloy niya uli siya sa kanyang pagmimisyon. Ito na ang kanyang third missionary journey. Dinalaw niya uli ang mga simbahan na kanyang tinatag sa mga bayan ng Galicia at Phrygia. Ang spotlight ng kwento ay bumaling kay Apollo. Siya ay galing sa Ehipto, sa lungsod ng Alexandria. Siya ay marunong sa Bible at magaling magsalita. Masigasig din siya na magpahayag. Pero hindi pa buo ang kanyang kaalaman tungkol sa magandang balita. Natanggap lang niya ang binyag ni Juan Bautista. Noong nagpunta siya sa Korinto at nagsimulang magsalita tungkol kay Jesus sa sinagoga, natawag ang pansin ni Aquila at Priscilla. Ito'y mga kasamahan noon ni Pablo. Binigyan nila si Apollo ng mas malalim na kaalaman tungkol kay Jesus. Pumunta si Apollo sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Akaya at inirekomenda naman siya ng mga Kristiyano ng Korinto. Dahil sa mahagagaling siyang magpaliwanag, malaki ang naging tulong niya sa mga tao. At napapatunayan niya sa marami na si Jesus nga ay ang Kristo ayon sa banal na kasulatan. Talagang patuloy na nagpapadala ang Diyos ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Dahil sa magaling si Apollo, marami ang humanga sa kanya.
Isa sa mga problema na tinukoy ni San Pablo sa kanyang unang liham sa Korinto ay ang pagkapangkat-pangkat ng mga Kristiyano. Nagkaroon ng kanya-kanyang grupo. May nagsasabi na sila ay panig kay Pablo. Ang iba naman na sila ay panig kay Apollo o kaya kay Cephas. Pinagsabihan sila ni Pablo na ang mga tagapagpahayag ay mga trabahante lang sa ubasan. Ang isa ay nagtanim, ang isa ay nagdilig, ang isa naman ay naglinis. Pero ang nagbibigay ng buhay sa tanim ay walang iba kundi ang Diyos. Kaiwasan na ang pagkakapangkat-pangkat. Dahil sa magaling si Apolos, may mga tagahanga na rin siya sa mga Kristiyano. Pero hindi dapat magkakahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya. Ang tanging loyalty lamang natin ay kay Jesus. Kay Jesus. Siya ang Kristo. Siya lamang ang dapat sundin natin. Siya lang ang manliligtas. Ang mga tao na nagsasalita tungkol sa Kanya ay mga sugo lang. Kaya huwag dapat sa kanila ang ating loyalty. Kailangan din natin ang paalaala na ito. Maring hindi na si Kristo ang kinakakapitan natin, kundi isang obispo, isang pare, o isang preacher. Go to the message and not to the messenger. Salamat o Panginoon Diyos sa mga taong binibiyayaan mo na maging tagapagpahayag ng iyong magandang balita. Ang mga ito ay mga regalo sa iyong simbahan. Salamat sa mga lay preachers na masigasig na nagpapahayag at nakakatulong naman ng malaki na mabuhayan ang pananampalataya ng marami. Salamat o Diyos sa kanila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.